Hello! Hello! Magandang araw at magandang buhay at panibagong vlog na naman si Bonsaistang Lumpo. So, samahan nyo ako. Iripat natin ito. Okay, dahil may nagtanong sa akin kung may available ba akong flowering na bonsai. So, ito ay available. So, titignan natin kung mapaibig. Yan. Ito ay cascade na santan. Okay? Yan. So, mas malaki kasi itong kanyang pot at palitan natin ng mas maliit. Okay? Para mas bagay. Yan. Kung ikutin natin, ito yung kanyang itsura. Yan. So, ikot. Yun, lipat natin. Yan. Yun. So, kailangan bagay yung kanyang paso, mas maliit, mas malaki kasi pangit tignan. Okay? So, samahan nyo ako. Ito yung ating gagawin. Tanggalin lang natin dito yung kanyang pagkakatali dahil kapag tayo ay nagtatanim, ito ay tinatalian natin. Okay? So, para matanggal dyan, tanggalin ang panali. Parang magkaibigan lang yan. Aguy. Kapag malas na ang isa, hindi na yan mabubuo. Katulad niyan. Kailangan tanggalin dyan at ipunta dun sa mas maliit na lagayan. Ayan. So, hindi basta-basta ang paglalagay ng isang bonsai sa paso. Kailangan nasa balance din. Tugma. Mapansin nyo, mas malaki yung pinanggalingan at mas maliit yung paglilipatan natin. So, lagyan lang din natin ng panali ulit dahil pinutol natin kanina yung kanyang pagkakatali. Ito yung ilalagay natin. Panibagong panali. Panibagong friendship. Friendship. Pagkaiwalay pa sila. Ayun. So, kailangan nating itali. Yan. So, nakita nyo kung paano natin iripat, hindi nawawala yung panali para ito ay hindi magalaw. Yan. After natin mailagay yung kanyang panali, lalagyan ulit natin ng medium. So yung medium na gagamitin natin dito ay mayroon ng manure na tinatawag. So nilagyan lang natin ng kunting tayo ng kalabaw and then yung buhangin para mas lalong lumusog ang ating bonsai. Yan, kasi kung minsan nakabibigay natin ng abono ang ating halamang bonsai ay yung kanyang pinakalupa ay magkakaroon ng acidic. So kahit bigay ng abono sa isang bonsai, kapag acidic na yung kanyang lupa, hindi rin ito maganda para sa kanya. So kailangan nating palitan. Yan. So itali ulit natin. Okay? So ganun lang yung proseso ng paulit-ulit yan kapag tayo ay nagre-ripat ng isang bonsai. Huwag kalimutang itali para hindi mapunta sa iba. Aguy. So ang santan, ito ay isang cascade. Saan ba natin makikita ang isang cascade? So makikita natin ito sa mga cliff area ng bundok or yung mga bangin. Yan, kaya yung kanyang sanga na fall pababa. Parang siya. Na fall in love sa iba. Guy. Ang masaklap sa bisprint pa. Ay, sos, Ginoo.
Ayan, at medyo pumorma na ang ating halaman. Isiksik lang natin yung mga dapat na isiksik dyan para lapat na lapat yung mga ugat dun sa ating inilagay na medium or yung kanyang pinakalupa. Yun. At malapit na tayong matapos dito. So yun guys, natapos na nating iripat. Ito na yung kanyang itsura. Yan. So mas bagay sa kanya, mas maliit yung pasob, tamang-tama lang sa kanyang katawan. Yan. So mas lalong pumorma yung ating bonsai. Yan. Kung ikutin natin, ito yung ating makikita. Yan. Ikot. Ikot. Yan. Ito yung kanyang back. Yan o. Oh. Diba? At ito yung kanyang front. Yan. Lapit natin. So may mga bulaklak na paisa-isa. So kapag nag-bloom ito maganda. Kapag purong red. Yan. So moss na lang ang kulang dito. Lagyan na lang natin ng moss. Pwede na siyang ibenta. Yun. So ganun lang kasimple ang pagriripat. Okay? So tira na this. Okay, so maraming salamat at nasamahan niyo na naman si Bonsai Stang Lumpo. Hanggang sa muli. Bye-bye.